Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik pagkabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi bagayan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos administration sa katagal mga kabayan, akala mga paninira, at totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama nyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Friday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Joliet Sonakawa. Meron siyang 46 na mga comments. Nandiyan rin po si Lerma Sondita. Meron siyang 45 na mga comments. Nandiyan rin po si Demi Hasigawa. Meron siyang 42 na mga comments. Shane Sibal. Meron siyang 36 na mga comments. And Marie Osta. Meron siyang 34 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin at po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi pong nag-share ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na nasubscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating mga channel members. Nandyan si Ferdinand Baldonado, Pusong Inami, Tess Noses, Barbara Butler, Cosmo Defender, Katira Darl, Edmond Casillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang bibigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Nia Wilson na bigay sa atin ng 10 pounds. Thank you so much also kay Duna Misayas na bigay sa atin ng 1,600 Japanese yen. And also thank you so much kay Louie Bibano na bigay sa atin ng 50 pesos. Sabi niya, shoutout daw sa Bibanyo family. Again, thank you so much. At syempre, i-greet natin at po mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Leonardo Steliero, Michael Vinas, Grace Gruta, Annette Aligre, Gina G, Velma Johnson. Nandyan rin po si Joselisa Moises, Grandma Malu Whitey, Nala Semba, Flaviana Abila. Nandyan rin po si Lola Leos Filipina Life, Maria Cristina Manimbao, Edison Sotelo, Haitso May Dunes. I-shoutout natin si Edmond Ramos, hi daw sa kanyang asawa na si Pearly Ramos of Estrella Heights Subdivision. At syempre, i-greet natin at shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday si Valentina Aquino, ang ate ni Shirley Fernandez na nandyan sa Hong Kong. Shoutout daw kay Heidi and Wendy na nandyan sa Celine Friends Restaurant. And also happy birthday sa Papsi ni Duna Visayas. Siyempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, today is International Condom Day mga kabayan. Joke lang. Sakto ba yun? International Condom Day. So siya nga pala, Happy Valentine's Day sa ating lahat mga kabayan.
So ito po yung a friendly reminder galing po kay Sir Ivan. Doon po sa mga kalalakian, sa mga lalaki na medyo mainit ngayong araw at saka makipagbakbakan makabayan. So medyo isip-isipin po tayo kung hindi pa stable ang inyong income, hindi pa stable ang inyong estado sa inyong buhay makabayan, medyo bawas-bawasan natin. At saka gagamit tayo ng jackets makabayan. Okay ba? Dapat gagamit tayo ng jackets kasi kapag yan ay magbubunga after 9 months makabayan at saka kapag hindi pa niyo kaya na syempre yung bata makabayan ikawawa kasi. So konting reminder naman yan galing kay sa Ivan. Wear jackets today. Kaya nga International Condom Day makabayan. Okay, so again, happy Valentine's Day sa ating lahat. So anyway, banat tayo. Kagabi mga kaabayan, di ba nandun po sila si PBBM, ang Slate PBBM, ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas, nandun sila sa Iloilo City. Ang venue doon sa Vera Park, sa Gaisano ICC mga kaabayan. At saka ang dami talagang mga pula doon mga kaabayan. Ang dami talaga Kasi nga, as of 4 p.m. pa lang sa hapon mga kaabayan, ang estimated crowd, according po sa mainstream media, according po sa kapulisan nandun sa Iloilo mga kaabayan, umabot yata ng 70,000 to 80,000 yung crowd makabayan as of 4 p.m. Hindi pa kasama yung gabi makabayan. 'Di ba? Nandun po yung mga kilala natin po na mga artists, nandun po sila si Bina Morales, nandun po si Sharon Reyes, nakita na po natin si Waki Kiray. Kilala ba natin si Waki Kiray, yung comedian makabayan? And also nakita na po natin, nandun po yung Plitura Band. Naalala ba natin yung Plitura Band makabayan? Yung gumawa po ng kanta ng Bagong Lipunan na yung Bagong Lipunan na jingle or official campaign song ni PBBM nung eleksyon makabayan. Naalala ba natin yan, yung Plitura Band? And also, syempre, nandun rin po si Andrew E. makabayan. Niyanig niya ang buong Iloilo. So grabe talaga ang daming tao makabayan. Well, alam mo natin, 'di ba yung Iloilo makabayan talaga pong maka-Marcos yan. So marami kasi talaga na mga loyalista, mga Marcos supporter diyan sa Iloilo makabayan. At saka ito na po yung sample. Ipapakita ko sa inyo yung performance ni Andrew E. makabayan, pero puputulin na po natin. Bakit si Ivan? Konting glimpse lang. Kasi ang ginamit niya na tono makabayan, yung original tone ng APT, yung APT kanta po ni Bruno Mars makabayan, saka yung Blackpink, yung pacha pacha. Original kasi na tono ang ginamit. So kapag original na tono ang ginamit makabayan, yan po'y copyrighted kasi na music. So ito po ang sample. Niyanig ni Andrew A. ang Iloilo makabayan. For more details, let's watch this. Yan, dyan lang makabayan kasi copyrighted yan Basta alaala nyo na po, pacha pacha. Pacha pacha. Ang bibo talaga Ang ganda ng makabayan. So, di ba sabi ko sa inyo, malaking factor talaga kapag nandyan po si Andrew E. makabayan. Kasi nga, magiging bibo yung event. Kung bibong-bibo man doon sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas makabayan, doon naman sa Padapa Laban, abay 200 lang katao ang nandun makabayan. 200 lang katao ang nandun. Parang parang proclamation meeting. Sakto ba yon? Hindi siya proclamation rally makabayan, kundi proclamation meeting. Nilangaw. Nakakatawa naman. Akala ko ba marami yung mga supporters? Nasaan na yung 32 million na mga voters makabayan? Di ba sabi nila, di ba napapakat nga sila kasama ka ba sa bumoto kay Sara na 32 million? Kasama ba ng kabayan? Huwag tayong isama.
hindi na po yan 32 million. Naging 32 million na ho yan kasi nga nandun po yung mga Marcos supporter, nandun po yung mga loyalista. 'Di ba? So, ang correct na gamitin niyo na word, kasama ba kayo sa 1 million na bumoto kay Sara Duterte? 200 lang katao. Nakakatawa naman. Okay, so nandun po siyempre si PBM. At saka, ulitin na po natin dito, ang dami pong tao na pumunta doon mga kabayan. Estimated crowd as of this morning mga kabayan, umabot daw ng 100,000 plus ang crowd na nandun kagabi sa Vera Park mga kabayan. O, di ba? So anyways, ipakita ko lang po sa inyo. Kasi nga meron pong ipinakalat ngayon mga kababayan. Meron pong ipinakalat ngayon yung mga DDS na sabi nila, kasi nga siguro alam na po nila na sila po ay matatalo mga kababayan, diretso inodoro ang kanilang mga tauhan, abay nagpapanik. Nag-create sila ng fake news mga kababayan. Nag-create ng fake news na naman po ang DDS. Well, what do you expect? Ganun kasi talaga ang trabaho po ng mga DDS, napapakalat sila ng fake news. Ano yan, Sir Ivan? Sabi ng mga DDS mga kababayan, meron dang handa na pre-shaded ballots ang COMELEC sa slate ni PBM. So ang ibig lang sabihin mga kababayan, kahit daw na hindi mo na i-shade yun o anong gagawin mo doon sa baluta mga kababayan, meron daw talaga pong pre-shaded na ballots. So automatic na daw na panalo na yung slate ni PBM. Diba gonggong talaga desperate move niya mga kababayan. Mga desperado talaga Bakit nila yung ginawa? Kasi kapag matatalo ang kanilang mga manok mga kababayan, kapag matatalo yung tauhan nila ni Digong at saka yung mga padapa laban at saka yung kanila po na mga di ba kasama nila si Willie Rebillame mga kababayan? Di ba kasama rin po nila yan? Kung matatalo yung lahat mga kababayan, ang isipin dito ng mga tao na merong dayaan sa eleksyon mga kababayan, dinaya sila. Very sure tayo. Yan ang kanilang ipapakalat kapag sila ay matatalo lahat mga kababayan. Dinaya ang eleksyon. Nagsalita na ho dito yung taga-COMELEC at yan po ay fake news. Yan ay hindi totoo mga kababayan. For more details, let's watch this. Itinanggi ng Commission on Elections ang umano'y bagong modus sa halalan na pre-shaded na mga balota. Ayon sa komisyon, imposible itong mangyari dahil sa manual at machine verification. Pinabulaanan ng Commission on Elections na may dayaan na mangyayari sa halalan, lalo na ang panibagong modus na alok ng ilang grupo na meron umanong invisible shade ang mga iniimprentang balota. Ayon mismo kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, napaka-imposible na masingita ng invisible shade ang mga balota dahil masinsinan ang ginagawang manual at machine verification dito. Pinagbababula lang po kayo doon sa mga invincible markings na tinatawag. Nung sumuko na sila sa makina, na alam nilang hindi kaya talaga namang gawa ng paraan, dito naman sila sa papel at sinasabi may secret markings po sila. Paano nila gagawin yun samantalang sobrang guarded ang ating printing of ballots? Ipinakita pa ng COMELEC na ultimo smudge, punit o kahit dagdag na marka sa print, hindi pumapasa sa verification. Nandito ako ngayon sa Amoranto Sports Complex kung saan isinasagawa yung verification ng mga balota. At may isang sample dito ng balota na na-reject through manual verification. Dito kasi makikita na yung balota ay halos mapunit na o nalukot. Ito ay posibleng hindi na basahin ng makina. Kaya naman nire-reject na ito through manual verification lang. Meron ding isa pang balota dito na nireject din through manual verification. Ito ay dahil makikita na may smudge o may extrang ink sa pagkakaprint ng mga balota. Sabi nga ng Commission on Elections, kung ganitong markings pa lang ay nire-reject na through manual verification, napaka-imposible na magkaroon ng mga pre-shaded na mga balota dahil napakabusisi ang ginagawa nilang manual verification para masiguro na ang mga balota natin ay good ballots para magamit sa halalan. Git pa nga ng COMELEC, nire-reject din ng makina kapag hindi nababasa ang secret markings na inilagay ng National Printing Office. Kaya napaka-imposible talaga ng naturang modus. Sa mga nagsasabi naman umano na makina naman ang dadayain o kaya ay pagbukas ng mga automated counting machines sa mismong botohan ay may laman ng boto. Sisiguraduhin ng komisyon sa final testing and sealing ay wala ni isang boto ang nakalagay sa flash drive ng mga makina. Pagdating sa araw ng eleksyon, pagbukas, may botong nandun. At kina-question ng mga watcher, bakit may boto na yan? Samantalang dapat zero. Yun ang kadahilanan. Dapat na-zero siya
ng mga guro sa final testing and sealing. Buwelta naman ng COMELEC sa mga naging imbento ng iba't ibang alok na modus. Sisiguraduhin nila na may mahuhuli at makukulong na gumagawa nito. Samantala, minamadali na ng COMELEC ang verification ng mga balota para naman maabot nila ang target na matapos ang pag-iimprenta ng April 14. Nagdagdag na ang COMELEC ng higit 200 tauhan para magsagawa ng manual verification. Mula sa dating 600,000, nakakapag-verify na ang COMELEC ng 1 milyong balota kada araw. Sa ngayon, nasa 3 to 4 million na ang dumaan sa verification na balota mula sa 27 million na balotang naimprenta na nila. Hindi ganun kadami ang rejected ballots. At ang kalimitang rejected na nakita natin, machine rejected na ballots. Hindi at walang na masyado nakikita doon sa manual verification. Kung meron man yung smudge na linya na parang black na pagka tinignan nyo, parang hindi naman kita. Kahit naman nag-anunsyo na si Dr. Willie Ong na magwi-withdraw ito sa pagtakbo sa pagkasenador sa halalan, siniguro ng COMELEC walang epekto ito sa pag-iimprenta ng balota. Tulad ng kay Wilbert Lee, stray votes rin ang magiging boto kay Ong. Sa ngayon, hindi pa formal na nagwi-withdraw si Ong sa COMELEC, pero kung hindi man ito personal na magsumite ng kanyang dokumento, ay tatanggapin pa rin ito ng komisyon. O ano na mga DDS, pahiya kayo ano? Nakakahiya naman. Mahilig talaga itong mga DDS sa mga smear campaign ni makabayan. Diba? Gumalaw na nga sila Napapakalat na po ng fake news makabayan. Siguro napaisip nila, abay ang mga manok natin walang kwenta. Siguradong mananalo yung slate ni PBM. Kaya gumawa sila kagad po ng fake news makabayan. Meron ng pre-shaded ballot. Ngayon, supalpal sila ni Commissioner Garcia makabayan. Ngayon, pag-usapan natin yung padapa laban. Kasi nga si Sara Duterte kagabi makabayan, 'di ba meron siyang endorsement letter. Inendorso niya yung PDP laban. Kaya lang may napansin tayo doon Hindi niya inendorso itong si Vic Rodriguez makabayan. Anong nangyari sa Ivan? Well, I don't know. Siguro hindi nila gusto itong si Vic Rodriguez makabayan. Baka siguro sa tingin nila ito ay veros. Walang kwenta So ang sinabi dito, ang sabi to sa balita, inendorso ni Vice President Sara Duterte ang 8 senatorial candidate sa slate ng Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan or PDP Laban Makabayan. 'Di ba? 9 sila lahat. Pero dito sa sinabi ni Sara Duterte, 8 lang lahat makabayan. 8 lang lahat ang kanyang inendorso. So wala doon itong si Vic Rodriguez. Kasi dito po sa sinabi makabayan, sabi ito kabilang sa PDP Laban slate na sila si Bato de la Rosa, si Bongo, si Rodante Marcoleta, si Kiboloy, nandyan po sa listahan si Philip Salvador, si Raul Lambino, si JV Hinlo at saka itong si Jimmy Bundok makabayan. Yun lang po ang endorso ni Sara Duterte. Si Vic Rodriguez, niligwak makabayan. Nilaglag ni Sara Duterte. Ano na Vic Rodriguez? Karma, no? Yan na big karma makabayan. So dito rin po nakatawa kasi nga 'di ba sila yung grupo nila ng PDP Laban, 'di ba sila po tinawag po na pro-China makabayan. Well, actually, totoo naman talaga yan. 'Di ba? Sila po ay pro-China makabayan. Sila po ngayon ay nilagyan ng tag na pro-China, wag iboto kasi sila ay pro-China. At hindi nila kayang ipagtantanggol yung West Philippine Sea makabayan. So, naalala ba natin, 'di ba si Marcolita makabayan? Kasi nga siya ay kinuhig dito, talagang kumain siya ng katakot-takot na batikos dahil po sa kanyang sinabi na wala dang West Philippine Sea makabayan. So, after after 2 days yata yung makabayan, doon sa programa sa Saganang Pilipino ba yun o Saganang Mamamayan sa Net25 makabayan, 'di ba talaga niremedyo niya ang kanyang kapalpakan makabayan, nagpalusot siya doon. Nagpalusot itong si Marcoleta na sabi niya na kahit daw hindi nakikita sa mapa or i-google man lang dyan sa Google Makabayan, hindi daw nakikita, hindi daw nare-recognize ang West Philippine Sea. So kahit wala daw West Philippine Sea, atin daw ang teritoryo niya Makabayan at saka ipagtatanggol daw natin ang teritoryo. O diba nag-iba bigla ang Makabayan? Bakit hindi niyan sinabi during sa hearing makabayan? 'Di ba yung ipinatawag yung mga fake news peddlers doon sa Tricom? Bakit hindi niya explain yon? Kasi ngayon lang po niya naisipan makabayan kasi siya po ay kinoyog. Yan po ang nangyari kagabi
ni Bato de la Rosa, mga kababayan, kasi tinanong kasi siya ng isang reporter, mga kababayan, dapat daw hindi boboto yung mga pro-China kasi hindi kayang ipagtatanggol yung West Philippine Sea. 'Di ba yan ang balat ngayon ng taong bayan? So itong si Bato de la Rosa, uminit yung ulo, mga kababayan. Galit na galit talaga eh. Talagang galit na galit siya sa question ng isang reporter. Ito ang ating ebidensya. Pangkahin ko kayo. Ha? Willing ako magpapakamatay dyan sa West Philippines kung sabihin nila na pro-China ako. Willing ako makipagira dyan sa West Philippines Ha? Sabihin nyo, pro-China? Hinahamon ko na nga sila. Kung gusto nila, bigyan ko sila ng baril at bala, atakihin natin yung mga nambubuli dyan sa West Philippines Oh, di ba? Galit na galit, mga kababayan. Totoo naman talaga yan eh. Pro-China sila eh. Nagpalusot lang, mga kababayan. Sabi niya na kaya daw mapakamatay dyan sa West Philippine Sea para lang daw ipagtatanggol, mga kababayan. Yan ang pong sinabi noon, di ba, ni Digong, mga kababayan. Nalalaban natin yan. Sinabi yan noon ni Digong na handa niyang gigirahin daw yung mga China, yung Chinese Coast Guard na nandun daw sa West Philippine Sea, mga kababayan, tas gagamit siya ng jet ski. Naalalaban natin yan. Gagamit na siya ng jet ski, mga kababayan, at saka hawak niya yung Philippine flag at saka susugurin niya daw yung Chinese Coast Guard. Ginawa ba niya? 'Di ba? Hindi, mga kababayan, gonggong talaga eh. Mga sinungaling, kapag kasi eleksyon na, mga kababayan, sinungaling talaga eh. Ganito rin po yan kasinungaling. Katulad po sa sinabi po ni Digong tungkol sa war on drugs, mga kababayan. For more details, let's watch this. Sinasabi ko, I can clean it in 6 months. And after that, I realized na nagkamali talaga ako. Yung sobrang, maybe it's hubris, it was campaign time, payabangan naman yung kampanya. Oh, 'di ba? Payabangan ang kampanya, mga kababayan. Yan po yan po yung style. Yun pong ipinakitang style ni Bato de la Rosa. Kasi nga alam nila tagilid sila, mga kababayan. Kapag pro-China ka, kapag hindi mo kaya ipagtatanggol ang ating teritoryo, ang West Philippine Sea, talagang siya ay tagilid, mga kababayan. Hindi sila iboboto ng majority ng tao, mga kababayan. Oh, 'di ba? Ngayon, nagpanic mode sila. Kayang-kaya daw nila ni pagtatanggol ang West Philippine Sea. Ngayon na lang. Bakit noon hindi na ginawa, mga kababayan? Siguro napagsabihan ng kanilang mga advisor eh. And also, ipapakita ko na ba sa inyo yung patutsada ngayon ni Tariel, mga kababayan, doon kay Marcoleta. For more details, let's watch this. Yung posisyon ni Congressman Marcoleta, ang sabi niya naman, atin daw ang exclusive economic zone natin na to. Ang issue niya lang, hindi daw makikita sa kahit na anong libro ang salitang West Philippine Sea. Ang tanong ko naman sa kanya, kung naniniwala siyang atin ito, bakit bawal nating pangalanan? At kung hindi natin ito mapapangalan ng West Philippine Sea, ano ang recommendation niya na itatawag dito? Diba? And it's also worth mentioning, no, that the Philippine Maritime Zones Act na ipinasa ng Kongreso, if you're going to look at the Congress votes, no, members of the House of Representatives, wala doong nag-abstain at wala doong tumutol. Hindi ko lang alam kung absent si Congressman Marcoleta nung nagbotohan dito. Kasi ngayon may comment siya dito sa Philippine Maritime Zones Act. So that is something that you should also ask Congressman Marcoleta, whether he was absent during the passage of the Maritime Zones Act. Kasi as per record ng Congress, hinanap ko kung may nag-abstain ba o may nag-disapprove. Zero naman, no? Parang 284-0-0 yata. Parang ganyan. I'm not really sure. But nobody abstained, nobody disapproved the passage of the Philippine Maritime Zones Act. So meaning, if Congressman Marcoleta was present at the plenary for the voting of this bill, bumoto siya ng yes, unless absent siya. Itong mga ganitong statement, kaya ako pinapatulan lang. Kasi baka may mga Pilipinong mag-isip na wala nga talagang West Philippine Sea at mali ang ipinaglalaban nating West Philippine Sea. I'm not running for any public office and I don't think na ang paggamit ng West Philippine Sea para sabihin mo lamang na hindi ito totoo to get attention whatsoever ay napakamali, no? Para sa akin, it's unfair to the Armed Forces of the Philippines and for the Philippine Coast Guard
And for the Filipino fishermen at sa lahat ng ating bayaning Pilipino na tumindig at nakipaglaban sa ating bansa, no? For a lawmaker to say those kind of things is something that is very unimaginable. I don't have to challenge him. I don't also have to respond to his challenge. Ang sabi niya, atin ang exclusive economic zone. For that, he agreed already. Ngayong atin iyan, ang tanong ko sa kanya, bakit natin bawal pangalanan? 'Di ba? Parang, iyo nga eh. Bakit ka mag-hesitate na pangalanan niya? 'Di ba? And secondly, how would the world recognize that the West Philippine Sea is truly existing and representing our own exclusive economic zone if you have a congressman like Congressman Marcoleta, who is part of our Congress, who is challenging the legitimacy of the West Philippine Sea himself? Because of our transparency efforts during the time of President Bongbong Marcos standing firm for the West Philippine Sea and a way for him to deliver his commitment of not surrendering a square inch of our territory to any foreign power, masasabi natin na mas tumaas na ang kamalayan ng ating mga mamamayang Pilipino, no? Hindi lamang ng taga Palawan or Luzon, but even for people from Visayas and Mindanao have already understood that West Philippine Sea represents the entire nation, that it is a fight of all the Filipinos right now. So you can see from the poll surveys conducted, 84% of Filipinos support the Philippine government. Last year, Pulse Asia said 73% or 7 out of 10 Filipinos won't be supporting any candidates who are pro-China. So, para sa akin, ang issue ng West Philippine Sea, ang laban natin na to dito sa West Philippine Sea, ay this is already a good sign because of the transparency efforts. And I agree with you. I think this will be an issue that our voters will look into sa pagpili ng mga senador, kongresista, and even the local government unit leaders. No? And we should support that kind of elected official. It's very difficult for the Philippine Coast Guard or the Armed Forces of the Philippines to get the support of Congress for additional budget for the modernization of the Armed Forces of the Philippines and even for the acquisition of more capability for the Philippine Coast Guard. If we're going to elect members of Congress or members of Senate who are very clueless about what we're fighting for, pretty much, kung ito pang mga iboboto natin dito ay mga pro-China. So, I think this is the right time for us to make sure that our voters will really be very wise right now to consider that this electoral positions are those who are supporting our fight in the West Philippines. Okay, so ako po'y nananawagan, huwag iboto yung padapa laban makabayan. Huwag iboto yung mga pro-China na mga candidates kasi hindi nila kayang ipagtatanggol ang ating teritoryo makabayan. Diba doon kasi nagpanik itong si Marcoleta, doon ka nagpanik si Bato de la Rosa, yung padapa laban, dahil sa inilabas na survey ng Pulse Asia makabayan na 74% ng taong bayan hindi boboto yung hindi kayang ipagtatanggol ang ating teritoryo or hindi kayang ipagtatanggol ang West Philippine Sea makabayan. So dahil nakita po ng padapalaban ang survey na yon, ngayon nag-iba ang kanilang style makabayan. Ipagtatanggol na daw nila yung West Philippine Sea. Mga sinungaling talaga eh. mga double face makabayan. So anyways, before tayo mag-jump po sa nasa topic makabayan, i-shout out natin, nandyan po si Mary Luna Yurag, nandyan po si Noel Narcida, Nida Grace Dingkong, Rose Guevara, Al Borrilla, nandyan rin po si Fibro Nyula, Maria Loan Del Mondo, hi to Lilian Del Llave, Emmy Mapalad, Erlinda Lopez, hi to Miles Valdez, nandyan rin po si Solid Loyalista, Lito Jeronimo, Stephen Kyrie Lapitan, Gloria Marquez, and hi to Flora Gonzalez. Okay, so pag-uusapan natin makabayan, itong in-amplify ng mga DDS, pinapakalat nila ngayon makabayan, yung merong nag-session, meron po na gumamit po ng droga makabayan, tsaka nag-vlog sila or nag-live sila. Diba? Kalat na kalat niya ngayon eh. At saka dumadaming ang makabayan. Napansin natin dumadami. Bakit dumami yan?
Kasi nga, in-amplify ho yan ng mga DDS mga kababayan. Kung napapansin natin, di ba, nakikita kagad po sa Facebook, kasi kapag merong engagement at marami pong nag-share niya mga kababayan, mapapansin niya ni Facebook na ito ay viral. So, makikita natin kaagad na itong tao to, di ba, nag-live sila, gumamit sila ng drogas. Pero ang iba mga kababayan, di ba, marami na po ngayon na nasakuti ng kapulisan natin. Like for example, isa po sa latest mga kababayan, di ba, yung babae, yung example, ipakita ko sa inyo mga kababayan para ma-recognize natin kaagad. And I'm sure nakita niyo na po itong ginawa ng babae na to. For more details, let's watch this. Mga idol, muna na siya Uy, ikaw to, siya na live sa to. Kilala mo? nagsuyok, So, nadakpan ra. Oo. Okay na siya. Ako ato sa sir hinimuan na video. Oo. So, ato nga cellphone kay Dindin. Okay. Ano Tapos, ko sa ng Redmi. Oo. So, video ko lang tiya sir, akong kaugalingon. Oo. Kay tungod, ang akong expect na, akong tiya private na nga cellphone. Oo. So, wala i-expect na kuhaan ato nga cellphone ni Dindin. So, nagamba ko nga din, kuhaan mo cellphone, pwede nga may pang-erison ko da. okay. Kasi kung may ara ko, daya exclusive Kung ikaw to yung nagagamit din man. sa cellphone, sir. Kurang nag-roro ka gin video mo pag-roro mo. Oo, sir, yung video ko ya, sir. Kaya wala ko i-expect na magbulgar sa amo na yan, sir. Oo. Makaitanawon Pero wala ka man tuyong i-post to. Wala, gidya, sir. Hindi pa man to siguro, sir, na laing gidulong ay muon ko to, sir. Okay. Kasi ito. Oh, di ba? Tarantado mga kababayan. Ginawa pa tayong uto-uto. Kaya ang interest ngayon ng Cybercrime Unit makabayan, hindi ba sila nagtataka ngayon kung bakit unti-unti silang natitrace makabayan? Tapos ngayon napapalusot siya. 'Di ba? Ilongga siya. Ang sabi niya makabayan na ang cellphone na ginamit niya hindi sa kanya, kundi nagangalan daw na din. So nung time po na siya nag-session, siya po gumamit po ng droga makabayan, nag-video siya sa kanyang sarili. Hindi na niya in-expect kinuha yung cellphone makabayan. So nang sinabihan na doon niya yung nagangalan na din, yung may-ari ng cellphone makabayan, na-erase niya yung video na nandun, hindi niya nagawa. In-upload daw ni din makabayan. Kung in-upload yun, nagngalan na din makabayan, bakit na-trace ang kanyang bahay? Diba? Gonggong talaga, tarantado mga taong ganyan. Ginawa pa tayong tanga makabayan kasi nga kapag ang location na yan, dyan mo i-upload yung video makabayan, makikita yan ng Facebook kung saan ang last location. By coordinates ho yan. Kaya doon kagad po pupunta yung kapulisan natin. Ang ibig sabihin, doon yun in-upload sa kanyang bahay makabayan. Diba? Make sense ba? Doon yun in-upload sa bahay niya. Kundi walang din makabayan. Palusot lang niya yun. Diba? Gonggong talaga eh. Sige lang. Kayo mga addict dyan, upload nyo lang po dyan sa Facebook para kayo ay makulong. Do you think hindi kayo sineryoso ngayon ng Marcos admin? Hindi kayo sineryoso ng Marcos admin? Do you think iniisip ninyo na medyo maluwag daw ang war on drugs ni PBM? Well, hinayaan kayo. Pero kayo ay sineryoso. Kayo ay minalmanan. Kaya nga marami ngayon na mga nasasakuti na mga drug lord makabayan. Sa panahon ni Digong, may narinig ba tayong meron siyang napahuli or nakasuhan or naipakulong na drug lords makabayan? Di ba wala? Puro lang mga yung nagtutulak, yung ba mga kilala na po daw nila, kilala daw nila makabayan na mga nagtutulak, pero wala talagang noted na mga high value, kilalang mga big time na drug lords makabayan. Wala. Bakit? Kasi pinapatakas nila. Sa panahon nga ni Digong makabayan, 'di ba meron pong 4 na convicted Chinese drug lord na pinalaya ni Digong makabayan. Isipin nyo yan, pero ngayon sa panahon ni PBM, maraming drug lords, maraming noted na drug lords makabayan. Kasi nga, ito kasing si Digong, puro lang kasi bunganga, puro lang kasi kayabangan ang ginagawa makabayan. Kayabangan lang yon. Yung mga pinagliligpit nila, mga yung mga maliliit lang po yun ng mga tambay, yung mga adik-adik na tambay dyan sa gilid-gilid makabayan. Kasi ang ibang nililigpit nila, according daw sa investigation, allegedly, kasi yun daw ay competition sa kanilang negosyo makabayan. Kaya pinagliligpit nila. Pero sa kay PBM, hindi pwede yan. Sineryoso ni PBM. Kung napapasin natin sa mga balita, may mga drug lords na napahuli ang Marcos admin. Yung ipinakalat lang ngayon makabayan na meron daw nag-session ngayon sa drogas dyan sa Facebook, wala na daw respeto sa kapulisan natin. Alam nyo ba, nangyayari rin po yan. Nangyayari rin po yan sa panahon ni Digong makabayan. At marami rin po sa panahon ni Digong. Ito ang ating example.
Diba ito mga kababayan, last 2017, sabi dito sa balita, grabe, lantaran naman tong abusadong pulis na ito, kala mo ang tapang-tapang mo na, kaya nagbibideo ka. Naku, lagot na Sir De La Rosa, Andigong, panorama to, di ba? Nagsisyon ang pulis mga kababayan. At meron pa dito mga kababayan, ito, sa post ng Dabawenyo Duterte Defender, last 2017, meron na po nagsisyon mga kababayan. Last 2017 also, April 25, meron rin pong nag-post na gumamit makabayan, pinost nila sa social media. So hindi yan bago ang ganyan makabayan. Ginawa rin po nila yan sa panahon ni Digong. Pero ngayon, sila ay unti-unting nakukulong makabayan kasi nga tumulong rin po dito yung Facebook at that is a good news makabayan. O di ba? Marami kasing nauto, marami kasing nabulag sa panahon ni Digong makabayan. Ibabalik daw si Digong. Ibabalik si Digong, ginawang negosyo ang war on drugs. O di ba? Okay, so for the po tayo makabayan. Before tayo babalik doon sa mga mainit na mga issue, siyempre good news muna tayo para malaman ng mga DDS na mga anti-Marcos na nandito na inassign ni Sara Duterte para sisirain ang ating channel makabayan para malaman nila na meron pong magagandang nangyayari sa Pilipinas para malaman nila yung mga proyekto ng ating ahensya, ng ating gobyerno at kung ano ang mga lakad ni PBBM. For more details, let's watch this. Unahin ang pagseserbisyo sa mga Pilipino. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lokal na kandidato sa harap ng mainit na halalan para sa local elections. At paalala ng Pangulo, sundin ang magiging resulta ng desisyon ng taong bayan. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kumakandidato na isapuso ang tunay na layunin ng pagtakbo sa Hatol ng Bayan 2025. Sinabi ito ng Pangulo sa taunang pagtitipon ng League of Municipalities of the Philippines, kalahok ang mga alkalde sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang pinakamaiinit na eleksyon ay linalaban sa local government. Sa matter of fact, palagay ko, siguro mag-agree kayo sa mga mayor kayo, nakikita ninyo ito. Ang pinakamainit na eleksyon ay barangay. Yun ang puro magkakilala, puro magkakamag-anak. Kaya't nagkakapersonalan. Huwag natin kakalimutan na tayo ay nandito, tayo ay pumasok sa serbisyo ng publiko upang tulungan ang taong bayan. Mainit man ang halalan, binigyan diin ng presidente na siguruhin ang pagkakaisa matapos ang eleksyon. Pagkatapos ng halalan ay alam ko kuminsan napakahirap na magpalamig ng ulo ulit. Ngunit kailangan natin gawin yun dahil kailangan natin lang lahat ng mga gustong tumulong na magkapit-pisig upang magtulungan. Sa parating na Hatol ng Bayan 2025, dalawa lamang ang magiging kapalaran ng mga kakandidato. May pagpapatuloy ang kanilang pwesto o tuluyang matatapos ang termino. Hinikayat ni Pangulong Marcos na panatilihin ang positibong epekto sa mga nasasakupan kahit hindi pala rin sa eleksyon. So as this term comes to a close, I encourage you to reflect on the work that you have done. And whatever path you choose after this, whether you seek another mandate or move on to a new chapter in your lives, I trust that you will embrace the same grit, passion, and commitment to service. Sa nakalipas na taon, nakapronta ang mga alkalde bilang unang tagapaglingkod ng mamamayan at tulay para sa pambansang pamahalaan upang makapaghatid ng dekalidad na serbisyo, lalo na sa panahon ng sakuna. Kinilala ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng mga lokal na leader at ipinagmalaki ang pagdami ng mga local government units na pumasa sa Seal of Local Governance. Mula 493 noong 2023, umabot ito sa 714 na karaang taon ng 2024. Kabilang sa mga panuntunan ay ang pagpaparami ng mga kadiwa ng Pangulo sa kanilang mga nasasakupan, pagtatayo ng farm-to-market road at pagtupad ng mabuting pamamahala
sa taong bayan. Nangako ang Department of Human Settlements and Urban Development na magandang buhay ang regalo at iiwan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga mahihirap na Pilipino. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar, hindi na lamang drawing ang mga housing project dahil sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Maraming pabahay sa buong bansa ang maitatayo. Mahigpit din ang bilin sa kanila ng Pangulo na huwag magtatayo ng basta-bastang pabahay at nakalagay sa mga disaster area. Sa halip ay sa mga ligtas na lugar at kumpleto sa amenities. Pangako ni Acuzar, hindi natatapos ang mga programang ito sa ilalim ng termino ng Pangulo dahil maaari itong ipagpatuloy ng susunod na administrasyon. Pwede nating ipagmalaki na ito ang pabahay ng ating gobyerno, hindi po to drawing. Ayan, kahit maraming Hindi po to drawing, ito po ay totoo na. Bakit? Nangyayari na ngayon. Nandyan na po yung mga beneficiaries na titira sa pabahay ng 4PS na hindi po pondo ng gobyerno ang ginamit. Pondo po ng pribado. Yan po ang regalo ng ating Pangulo. Pag siya po ay bumaba sa ating, pag kami po ay umalis sa aming termino, bibigyan natin ng maganda pamumuhay yung mahihirap. Kung hindi man po natin matapos ang panahon na ito, at least yung programang to, kasunod na administrasyon, kailangan magagamit nila. Ibinida ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi na kailangan pumila kapag kukuha ng dokumento at iba pang serbisyo mula sa ahensya. Don't fall in line, go online. So, ito ngayon ang tagline ng Department of Social Welfare and Development ng kanilang Harmonized Electronic License and Permit System o HELPS Portal, ang online platform ng ahensya para sa ilang mga serbisyo nito. Bilang panimula o soft launch, online na gagawin ang pagkuha ng travel clearance para sa mga minor traveling abroad o MTA. Ipinatutupad na ito ngayon sa NCR at Region 3. makakatipid kayo sa pamasahe, hindi nyo kailangan mag-antay o magpila, yun nga, don't fall in line, go online. It's in the convenience of your homes. Anytime kayo po ang masusunod kung kailan nyo gustong ma-interview. Dahil online na lahat ng requirements, kailangan may QR code, lalo na yung galing sa Philippine Statistical Authority tulad ng birth certificate. Pwedeng scan ang mga picture at iba pang mga dokumento na kailangan. Online din ang payment sa Land Bank at iba pang mga digital payment o e-wallet. Kahit ang interview ay virtual na rin. Ang interview po dito will be done through video conferencing. And there are 3 major characters na kailangang available during the interview. Una, yung kanyang magulang. Pangalawa, yung bata mismo. At saka ang pangatlo would be the traveling companion. Tiniyak naman ng DSWD na reliable ang HELPS portal dahil pinapatakbo ito ng DSWD Information Communication Technology Management Service. Sila po yung nagme-maintain and nag-secure din po na safe and hindi po tayo mahahack or yung sa cybersecurity aspect. So we have that po. It's a service po or an office here in the DSWD. Dahil dito, wala na sa mga regional offices ng DSWD ang pagproseso ng nasabing clearance dahil hawak na ito ng National Office. Pwede nang kumuha ng MTA clearance sa loob lamang ng 1 oras o 1 araw. 3 araw ang pinakamatagal kung may issue sa mga requirements. Makakatanggap ng congratulatory email ang isang aplikante na aprobado ang kanyang MTA clearance. Ayon sa DSWD, makakatulong ito para sa paglaban sa child trafficking ng bansa dahil konektado rin ang nasabing system sa Bureau of Immigration o BI. This is again in keeping with the mandate na binigay po sa DSWD sa 7610. We're mandated to issue travel clearance for all Filipino minors going abroad. So ito po yung local legal basis ng ating service, and also dahil tayo ay signatory sa UNCRC or yung ating United Nations Convention on the Rights of the Child. Ibinida ni First Lady Liza Araneta Marcos sa World Government Summit 2025 sa Dubai ang tagumpay ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pangangalaga ng kalikasan at kalusugan.
Sa kanyang pagdalo sa World Government Summit 2025 sa Dubai, ipinagmalaki ni First Lady Luis Araneta Marcos ang mga napagtagumpayan na ng administrasyon pagdating sa pagpapabuti ng kalikasan, partikular na ang rehabilitasyon ng makasaysayang Pasig River na naging posible dahil sa binuong interagency ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Unfortunately, no one really took care of the river and its environs. And over the years, it has become a sight for sore eyes. It was polluted, dirty, stinky, and every other adjective you could think of. Sinaksihan din ng unang ginang ang pagpirma sa ilang kasunduan sa pagitan ng Department of Environment and Natural Resources at Clean Rivers Organization ng UAE. Dito nag-donate ang UAE ng $20 million para sa pagpapatuloy ng Pasig River Bigyang Buhay Muli project. And now, thanks to the assistance provided by the UAE, especially Clean Rivers, which is an Earth Zayed initiative. Thank you very much again. We just signed the MOU earlier. So, we will be able to clean our river and hopefully make it a showcase, much like the Chao Phraya River in Bangkok or the Seine in Paris. Muli namang binigyang diin ng First Lady ang kahalagahan ng public-private partnership para magkaroon ng katuparan ng mga ganitong inisyatiba. These are but three examples of how genuine cooperation between government and the private sector can help achieve change that is sustainable, meaningful, and inclusive. As I've always said, government cannot do it alone. We need to work closely with the private sector if we are going to make a meaningful change. Kabilang din sa ipinunto ng unang ginang sa kanyang mensahe ang Lab for All program ng pamahalaan na layong makapagbigay ng serbisyo medikal sa mga Pilipino, lalo na sa malalayong lugar. Malaking sampal to sa mga DDS makabayan, lalong-lalo na kay Badong. Diba kung maalala natin si Badong makabayan, nung nabalitaan ni Badong na si FL yung ipapadala doon sa Dubai makabayan, diba doon sa World Government Summit 2025, na kung saan itong mga DDS na to, itong si Badong, nagdududa sila at saka pinagdudahan nila ang kakayahan ni Efelisa makabayan. Diba sabi pa ni Badong na bakit daw sa Efelisa yung ipapadala kasi daw hindi membro ng kabinete ni PBM. Ano ba daw ang role ni Efelisa makabayan? Bakit daw ano daw ang trabaho ni PBM? Diba pinagdududahan nila si Efelisa? Tas tingnan nyo ngayon makabayan, very productive ang lakad ni Efelisa doon sa Dubai, sa UAE. Tingnan nyo ang taga Dubai makabayan, nagbigay sila ng donasyon na $20 million para dito sa programa, para dito po sa pabuganda sa Pasig River makabayan. Donation ho yan, donation yan Badong, $20 million. Ano na? Diba sampal yan, baliktad-baliktad makabayan? Hey, nakakatawa naman. Ito kasi mga DDS walang believe kay Efelisa eh. Diba kung maalala natin makabayan, sa panahon po niya Pulakay, sino bang laging ipapadala niya Pulakay sa ibang lugar kapag mayroong invitation makabayan? Diba si FL Imelda Marcos, si Ma'am Imelda lagi ang ipinadala niya doon sa ibang lugar makabayan. The same rin po yan dito sa kay FL Lisa. Si FL Lisa is smart din po yan makabayan. Attorney yan Badong, attorney yan Badong. Tingnan mo ngayon. O diba nagbunga? Nakakatawa naman. Meron pong ibang good news makabayan. Alam nyo ba na mas lalong bumaba ang presyo ng bigas? Meron kasing isang netizen na forward sa atin po ng video nito makabayan. For more details, let's watch this. Bumaba ng 100 per stock from 2 weeks ago. Yun. Ang dami na mababa ang bigas, oh. See? Oh. Meron ng 32 dito. Yan, 32 pesos. 36. And you have 34 pesos. 34. Yan. Oh, di ba? Ginagawa ng gobyerno. Mapababa talaga ang bigas. Ayan, may epekto na. Wow. Ito ang binibili ko. Lagi. Well-milled rice. Premium quality. Ano lang, 38 for 40
38 pesos 40 centavos. Oh. Siguro man di kayo aangal na masyado. Oh, DDS, hindi yan sa kadiwa ha? Hindi yan sa kadiwa, sa market ho yan. Meron ng 32 pesos per kilo ng bigas makabayan. O, di ba? 12 na lang para maging 20 pesos. Kasi di ba, nakita ko dun sa comment sa baba makabayan, comment dun sa post ng ating yung forward kasi niya sa atin, ating viewer. Nakita ko dun sa comment, hinanap pa rin nila yung 20 pesos makabayan. Nasaan lang yung 20 pesos per kilo na bigas? Bakit hindi ba daw umabot ng ganon? Mga DDS, nagunggong talaga eh. Ako na magsasabi sa inyo, napakahirap abutin ang 20 pesos per kilo na bigas. Ako na magsasabi dito, napakahirap po niyan. At kapag yan ay mangyari, sana mangyari makabayan, in the future, aabot po sa 20 pesos per kilo na bigas, which is, yan po ang ambisyon ni PBBM, malaking sampal yan sa inyo. Malaking kahihiyan yan sa inyo. Kasi binibatikos nyo lagi si PBBM na sana daw yung 20 pesos per kilo na bigas. But for now, meron na pong 30 pesos per kilo na bigas dyan sa market makabayan. O diba? Ano na? Nakakatawa naman. Sige lang, bash lang kayo dyan. So anyways, isalabo natin, nandyan po si Jess Topto from Calaba, Laguna, Felma Cabato. Nandyan po si Josephine Gallego, John Wick, Evelyn Garcia, hi to Rons Arreglo Molino Ramos, Nelson Jr. Yap, Beatriz Lieba. Kasama rin po natin si Jenny Howard from Texas, USA. Hi to Ashin, Zeframon TV. Hi to Ramon F. Zafra, senior citizen from Anda, Pangasinan. Hi to Maria Teresa Balenguet from Amsterdam. Nandiyan po si Apolonio Nocido, isyatat natin. Si Jamson, Jenboy, Jeriel, and Regine of Badawi City of Cebu. Greetings from Rodolfo Radarbor of Tansa, Cavite. Okay, so mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Eto, talagang ibang-iba na ang mga pahayag ngayon ni Pangulong Marcos Jr. Talagang nagpapakita na matapos siyang lait-laitin, personalin ng mga kritiko ng administrasyon, ngayong panahon ng eleksyon ay kanyang sinasabi na ang gusto niya sabihin. At sinasabi nga niya rito ay ang mga kalaban ay sinasabi niyang hirap makabuo ng mga kandidato. Hindi katulad daw ng kandidato ng administrasyon mula sa Senado hanggang sa local executive ay kumpleto sila. Meron pa nga siyang parinig. Sino kaya tinutukoy niya rito? Na meron daw kandidato or naging senador na parang pinabili lang ng suka. Ang lupit, ano ha? Iba na talaga ha? Sabi ko na nga ba eh. Ang mabait, masama ring magalit. At ito na yung sinasabi ng Pangulo, pakinggan po ninyo. Ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Kaya naman, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka nabigyan na ng certificate of candidacy dahil wala ang ikukumpara sa ating kandidato. Sino yan? Sino yon? Na para daw pinagdala lang ng suka, pinabili ng suka o para nagdala ng suka. Kung kandidato na, nag-file na ng certificate of candidacy. Ayan ang sinasabi. At ngayon sabihin natin, senador na, sino kaya yun? O kayo, mga nanonood, nakikinig, alam na ninyo. Lumalabas pala, ako sa akin pong analysis at opinion dito, lumalabas kahit na busy si Pangulong Marcos, alam niya ang kaganapan. Alam niya ang nangyayari sa Senado, alam niya ang nangyayari sa mga ibang ahensya ng pamahalaan, hindi lang ang Executive Department. Monitor niya kung ano ang performance at ginagawa ng ibang mga politiko na pinapasweldo ng taong bayan, yung quality ng kandidato, quality ng mga nakapwesto sa Senado, Kongreso at kung saan man, pati sa Executive Department. Kasi hindi mababanggit ng Pangulo na parang inutusan lang daw magdala ng suka, naging kandidato na. Kung hindi niya namomonitor yung performance, yung sinasabi, yung ginagawa at kakayanan na kung sino man yun. Malaya po kayo na mag-isip sino yung tinutukoy ng Pangulo. Napakabigat nun.
na parang naghatid lang ng suka. Ibig sabihin walang alam, walang kakayanan, pero naging kandidato at baka nga nanalo pa. Kung sino yan ay palagay ko marami manghuhula. So tulad ng sinabi ko, ibang-iba na po ang mga statement ngayon ng Pangulo. Noong araw wala tayong narinig na ganyan. Sa nakalipas ng 2 taon at kalahati, wala tayong naririnig na ganyang klaseng batikos at mga pahayag ng Pangulo. Pero ngayon dahil panahon ng labanan, meron siyang sariling kandidato at panahon na para sa pagbabago at kanyang naghahanap siya ng kanyang makakatuwang sa gobyerno, from local to national position, ay lumalabas po yung kanyang mga statement na sa akin pong tingin talagang napuno na ang salo. Kinakalas na ni Pangulong Marcos ang mga bumabatiko sa kanya, ang mga kritiko na wala sa lugar ang batiko sa kanya. Madalas noong nakaraang mga araw ay pamimersonal, pinipersonal siya, binabantaan pa ang kanyang buhay, kaya ayan po ang lumalabas kayo. Okay? So sino kaya? Malaya kayong mag-isip kung sino ang itinuturing na yan na parang pinagdala ng suka ay naging kandidato na at baka nga nakapwesto pa. Malupit na ang mga statement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdagan mo pa, Mr. President. Kailangan ng mamamayang Pilipino, kailangan ng Marcos loyalists, kailangan ng mga supporters, kailangan ng silent majority ng mga Pilipino dito at sa abroad ang matapang na liderato sa tamang proseso, tamang pamaraan ng pagpapatupad ng batas. Sang-ayon tayo dyan. Mayroong isang artista na politiko dyan sa lady. Tukuyin natin si Richard Gomez. Alam na natin politiko, artista yan. Abay, talagang halata mong maka-Duterte. Kahit dun ho sa mga hearing sa Kongreso, hindi siya sumasang-ayon sa ginagawa ng ibang kasamahan niya. Sa halip, pinagtatanggol pa niya on record sa Kongreso na siya ay natuwa at sa tingin niya ay maganda ang ginawa ng nakaraang administrasyon under Duterte administration. Karapatan mo yan, Richard Gomez. Talagang ganon. Yan ang paniniwala mo Pero ito nasundan pa. Hindi po talaga pumirma. Pagpapatunay na siya ay maka-Duterte, hindi po pumirma si Richard Gomez doon sa article of impeachment o complainant or complaint ng kapwa niya congressman na ngayon ay umabot na ho ng 80%, 240 plus ang congressman pumirma. Maliban sa original na 215, may humabol pang 25. So siya ay hindi sumali. Okay? Ano kaya ang iniisip ni Richard Gomez? Gusto niyang makabalik ang mga Duterte? Para kung ano man ang kanyang relasyon ay magpatuloy? O siya ba ay hindi napapansin? Kulang ba siya sa pansin sa kasalukuyang administrasyon under President Marcos? O baka naman kaya ganyan ay dahil meron siyang malakas na kalaban ngayon sa ika-4 na distrito ng kanyang probinsya. At kung di ako nagkakamali, ang dating Associate Justice ng Court of Appeals na si dating Congressman Biloso ang kanyang kalaban dyan. Okay? Pero siyempre, local naman yon. Kaya lang, ang kanyang galaw, dahil congressman, halata mo na meron siyang hindi pagsuporta sa majority ng mga congressman na complainant at nag-impeach kay Sara Duterte. So, artista, politician. So, iba ang galaw niya. Karapatan niya yan. Pero kayo po, na mga Pilipino dito at sa abroad, ano ang inyong masasabi dyan sa galaw na ito at ginagawa ni Richard Gomez, aktor, politician na hindi kaalyado ng ating administrasyon? Yun ang aking observation at opinion sa kanyang mga galaw. Ano bang meron ang mga nakuha niya sa mga Duterte? Ano bang suporta ng mga Duterte sa kanya sa dyan sa Leyte, sa Ormoc, ng pagiging mayor niya noong panahong yon? Ang kanyang asawang congressman, ngayon nagpalit siya. Siya yung congressman, si Lucy Torres Gomez naman ang mayor. Ano bang naging pakinabang ng kanyang probinsya? Kayo mga taga dyan sa Ormoc, sa tingin ba ninyo ay tama ang desisyon ng inyong mayor at congressman? Na sa halip na sumuporta sa administrasyon, sa alyansa ng pagbabago, bagong Pilipinas, pero ang kanya hong sinusuportahan, obvious naman, ay Duterte. Kasi kumukontra siya sa mga hearing at sa mga tanongin sa hearing, iba ang dating. At ngayon nga, dito sa pagpirmahan ng complainant at endorser ng article of impeachment, complaint against Vice President, hindi siya pumirma. Wow,
Tingnan natin kung ano. Abangan ninyo maraming mga pagbabago at nangyayari. Walang kahit na sikat na mga artista pumasok sa politika, nag-iiba ang galaw. Pero ang mahalaga, mamamayang Pilipino. Okay, sa hindi pa nakakalam, si Sir Ivan, taga-later po ako. Si Richard Gomez, makaabayan, dun yan sa Ormoc. Makalapit lang po kami. Diyan sa Ormoc, makaabayan. Actually, yung binanggit po ni Mike Abe na yun po ang katunggali dito sa darating po na election, makaabayan. Ang katunggali ni Richard Gomez dito, si Ching Biloso. Si Ching Biloso, malakas yan dito, makaabayan. Bumalik lang po yan. Bumalik yan si Ching Biloso. So ngayon, according po dito sa survey, sa Leyte, makaabayan, medyo bumaba na itong si Richard Gomez. At marami pong galit dito kay Richard Gomez, makaabayan. Maraming galit ho. Kasi lagi kong nakamonitor sa local sa local politics dito sa amin, makaabayan. Maraming galit talaga kay Richard Gomez. Lalong-lalo na siya po ay naboycott, makaabayan, kasi nga hindi siya pumirma doon sa Congress na para i-impeach itong si Sara Duterte. Mas lalo na, makaabayan. Isipin niyo po ang taga-Leyte, maka-Marcos o yan. Itong si Richard Gomez, noted siya na maka-Duterte, makaabayan. Kaya nga maraming galit rin po sa kanya. Lalo na hindi siya pumirma para i-impeach itong si Sara Duterte. Majority po sa taga-Leyte, pabor na pabor talaga na impeach si Sara Duterte. Pero itong si Richard Gomez, ayaw niyang ma-impeach si Sara, makaabayan. Sa darating na eleksyon, sigurado matatalo yan si Richard sa kanyang kandidatura, makaabayan, dito sa Leyte. Kasi nga ito si Ching Biloso, malakas yan dito, makaabayan. Diba? Yan po ay bad karma kay Richard. Sayang si Richard Diba? Sayang si Richard, makaabayan. So anyways, again, happy Valentine's sa ating lahat. So doon po sa ating mga kababayan po na may plano na pumunta doon sa ibang lugar. So be safe tayo dyan sa daanan. Okay? Again, happy Valentine's sa ating lahat. So anyways, kasama rin po natin nandyan si Gorgonia Angala, Jeremiah C. Guerrero, Merna Borromeo, Rosalie Cartera, Felicitas Manibog, nandyan rin po si Direk Erwina Argilles, hi to JRN, Boboy Elmido Costin Sadogyo, Lorna Jane, Mercy Ancheta, hi to Danny Diaz, Apple Nas, Ja Daga, nandyan rin po si Nonsky Pasamonte, Loni Erica, Jeco Jerry Cabreros, Jerry King Moka, hi to Pal PJBR, hi to Ativi Fernandez Ronquillo, Catherine de Guzman or Catherine de Mendoza, Tonepet Pauline, Lionel Desiderio, hi to Ivy Alfonso, Elsa Saboco Jeronimo Singgian, shoutout natin si Milagros Vanes, Helda Baldovino Pita, and hi to Annabel Hoson. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share, libre na mag-subscribe. So again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagkakaloob mo sa amin ng bagong buhay at umaga. Tinatanaw namin ang buong araw na ito na punong-puno ng pag-asa. Nakikiusap kami na sana samahan mo kami sa aming paglalakbay nang di kami maligaw ng landas sa buhay. Huwag mo kaming hayaang manghina sa mga oras na dumaraan kami sa pagsubok sa buhay. Sa halip, pagkalooban mo kami ng lakas upang kayanin namin ang mga ito. Maging tapat at totoo nawa kaming takatiwala at di tuso. Maging gabay ka nawa namin tungo sa maayos at payapang buhay. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.